Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Ilang days na naman akong di nakapag-upload. Pasensya na mga pare ko, pero muli, eto na naman tayo. Alam nyo na, di ba? Salamat palagi sa mga nagko-comment, nag-share ng aking reaction video. Syempre, hindi na tayo mag-i-intro dahil ganun din naman. Alam nyo rin naman sasabihin ko, ang sakit ng labi ko, hindi ko makangiti. Nagkaroon kasi ako ng singaw. Siguro kakaano ko to, kakatuto ko sa aircon. Lagi kasi ako nasa malamig eh. Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Namiss ko kayo at eto na naman po muli tayong mangungupal at manggagatas. Eto, nagbabalik na naman si Milky Man. Sunod-sunod lang yung taping namin mga bossing, kaya hindi ko siya magampanan, pero eto ulit tayo, tututok ulit tayo rito. Siyempre, gaya ng dati, gusto kong pasalamatan ng mga walasawang sumusuporta sa mga ginagawa kong kabutihan dito sa mundong ibabaw ngayon 2025. Boss, ang sakit magsalita, pare, ang sakit ng labi ko. Siyempre, nandiyan ang Shinwear Clothing kay Kuya Mab. Maraming salamat, Kuya Mab. At siyempre, shoutout sa aking pinakamalupit na inaanak, Rojan Bagtingla, aka Bosyo. Gracia Worldwide, yon kay Boss J. Chris. Maraming salamat, Boss J. Chris, para dito sa Gracia Worldwide. Maraming salamat, bossing ko. Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. Eto po, yan, distinctive clothing yan. Napaka-solid niya, no? Ayan, no? The Worm. Mga bossing ko, napaka-angas niyan. Ito ay acid wash. Isa to sa mga paborito kong design yan, The Worm. Yan. Kung gusto nyo maka-score na itong suot ko, PM lang kayo sa page ng Distinctive Clothing. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat, Papa Otep, sa mga solid na Egocentric. Alam nyo na yung mga suot ko sa battle na hoodie, Egocentric yon. Crown Manila, eto ay Kuya Nico Manning. Maraming salamat, Kuya Nico Manning. I love you. Okay, di na natin patatagalin mga pare ko. Medyo naninibago pa ako kung napapansin yung parang wala akong masyadong energy ngayon. Ang sakit po kasi ng labi ko. Ang sakit ng labi ko, may guwit po sa gitna. Nagkaroon po ako ng singaw. Pero syempre, hindi dahilan yan para hindi tayo maging kupal, diba? Kupal tayo dito mga boss. Okay, ang i-review natin ay Gubat. Ito, Gubat to. Battle ni J Black versus Krega. Okay, hindi natin patatagalin. Let's get it on! Nanalo ng coin toss si Krega. Piliin niyo ba una? Si J Black. Pakinggan natin. Unang banat, Gubat 14. J Black. Parang ito ata yung ito ba yung comeback ni J Black? Mula nung lumaban siya ng PSP. Ito yata, ano? Ito yata yung comeback niya nung lumaban siya ng PSP. Ito nga siguro yun. Dark Horse. Shoutout sa merch ni J Black, Dark Horse. Verbal! Alam mo bang mas magiging kawawa ka sa battle na to pag ni-line mark kita? Sa sobrang dami mong kapalpakan, sobrang dami kong magagawang punchlines na nakakatawa. Kaso lang naisip ko, paano kaya pag yung style mo gamitin nating dalawa at ipakita sa kanila na yung stilong matagal mo nang dala ay kaya kong gamitin ng mas maganda, Gubat Gang! Huwag kang mag-alala. Susubukan ko lang naman, huwag kang matakot. Hanggat hindi mo pa nabubuksan yung misteryong nakabalot. Makati pala, pag bumubukas na, ikatlong mata. Pero titiisin ko ang pagkamot kung kapalit nito'y makikita ko naman na, bati kaayog siya buwang kagayan makadaot, hoy! Hindi ko alam kung ano yung punchline na yun, Pero ang galing nung intro ni J Black dito, pinamukha niya na pwede kitang kengkuyin pero hindi ko gagawin yan. Pero parang kinengkuyin niya rin Alam mo yun, bumagsak pa rin yata sa nakakatawang punchline yun Hoy! Hindi ka magiging kasing galing ni Sak Maestro kahit araw-arawin mo pa yan. Si Six Threat na ang susunod sa pwesto, di mo na siya mapapalitan. Ibang mga dimensyon na to ng rap battle, iho, di na ikaw ang sukatan. Ibang mga halimaw na mga nandito. Tsak hindi mababanggit pangalan nito pag nagkabilangan. O baka sabihin mong nasa top 15 ka ni Looney.
4 years na yung video, tagal na nun. At yun nga ang punto ko, papi. Napaglipasan ka na ng panahon. Isa ka na lang flip-top veteran na may veteran minimum salary. Bilang respeto sa iyo ng liga, pasensya. Nag-evolve ang rap battle industry. Di na pwedeng malalim lang terminology. Dapat malalim talaga mensahe ng bawat linya. Galing. Di lang pwedeng malalim lang ang terminology. Kailangan malalim ang mensahe ng bawat linya. Di pwedeng malalim lang yung mga termino. Kailangan pati yung mensahe ng linya malalim din. Ganda ng punto na yon. Nag-evolve ang rap battle industry. Di na pwedeng malalim lang terminology. Dapat malalim talaga mensahe ng bawat linya. Kumbaga, eto na yung era na di na madadaya ni Asar mga tao kahit mag-rap skills pa siya. Isang round na puro setup, tas isa lang punchline ni Fangs, wala! Talo talaga! Na kapag hindi ka sumabay sa utak ng mga tumatalinong fans, ikaw magmumukhang tanga, pasensya. Nadamay ko si Asar. Galing ni ano rito, ni J Black. Na ano niya, aware siya dun sa pag-e-evolve ng crowd tsaka ng mga MC. Kailangan makasabay ka na. Yun nga, hindi pwede yung sobrang haba ng setup tas isa lang yung punchline na ginagawa daw ni Fangs tsaka yung nagra-rap, nag-flow, nagra-rap ng mabilis. Katulad ni Acer, ang galing. Kailangan talagang hindi naman sinasabi ni J Black dito na kailangan makasabay ka sa meta. Hindi, parang kailangan mo lang mag-upgrade siguro. Galing nung punto na yun ni J Black. Acer at Fangs, sila dapat kalaban ko eh. Kaso natakot sila! Pero wag ka. Kasi nagbalik loob na sa Diyos si Gagi. Nax, grabe. Idol, buddy. Anyari? Di ka naman ganyan dati. Dati, pag nakasyabu ka, nagsusulat ka ng kanta. Ngayon, trip mo, Bible study. Bible study. So, isa ka na din sa nasabugan ng Kristyanismo ng paghahasek. Palakpakan natin isang dating antikristo. Ang sakawan natin nagbalik. Sa simbahan nyo, ikaw daw paborito. Sa pagsimba neto, maraming nasasabik. Kasi sa Biblia niya, nakatago mismo ang instrumento ng pag-aadek. Tutok na tutok! Ang nguso ni Undo, bang! Taktak mo! Tutok na tutok! Ang nguso ni Undo, bang! Taktak mo do! Tagaktak bulto! Pero pag si Krega natukhang, biglang magmama ang maangan. Paano magkakasyabs ang nagba-Bible study lamang? Paano magkakasyabs? Galing sa Biblia, papatay sa'yo. Ito na ganti ni Jonas. 3 shotgun sa noo. Ito na ganti ni Jonas. Nakalaban ko kasi pala si Krega. Oo nga pala. Nakalaban ko si Krega pero hindi ako masyadong preparado nun, sayang. Pero pakiramdam ko kahit siguro preparado ako nun, hindi ako aabot sa sulat ni Krega nun, no? Pero sayang, may sabay-sabay sana. Paano magkakasyabs? Galing sa Biblia, papatay sa'yo. Ito na ganti ni Jonas. 3 shotgun sa noo. Tsak mati yung bungo mo at todas. Pagka-mark ko dyan ng 3:16, magkakalat lahat ng butas. For God so loved the world, mauulila mo si Lucas. Paulo to rerekta. Pero magkakalat mga letra. Unpredictable to repa. Tangina. Paulo to rerekta. Pero magkakalat mga letra. Unpredictable to repa. Di mahulaan ng propeta. Nasa lumang testamento, apokalipto mo tungi. Hati ka sa akin parang dagat. Tamang lakad pa uwi. Sayang. Sino to? May kamukha to. Meron tong kamukha, ha? Meron tong kamukha. Alam ko kung sino iniisip nyo, di ba? Pinaghalo, boss. Pinaghalo. Di ba? Comment nyo sino kamukha nito, ha? Pinaghalong matalino. Di ba? Pinaghalong magaling pinaghalong matalino tsaka tsaka magaling mag-bars. Iisip pa, oh. Kala mo talaga importante, no? Boss, Oreo lang yan. Ano mo namang dyan? Kagatin mo agad, ha?
Kagatin mo agad yung Oreo. Hindi mo ang dami mong iniisip pa. Ano yung pinapakita dyan? Kagatin mo yung Oreo. Pakita nyo agad para makita agad Oreo yung inaano nyo dyan. Tomato. Sayang, no? Inulit ni J Black yung scheme niya tungkol dun sa Biblia, kaso nga lang sa Biblia ba yun o sa baril? Nawala ng momentum dahil nagkamali siya. Pero kabuuan ng rounds niya, maganda naman yung nagustuhan ko yung punto niya ron, yung sa pag-evolve ng crowd tsaka ng mga MC na hindi ka dapat maiwan. So yun, yung puntong yun. Tsaka hindi niya minak yung mga linya ni hindi niya minak yung linya ni Krega. Ganda nun. Pakinggan natin tong round 1 ni Krega. Pakinggan natin! Check. Karon nga tuig, kaduha ko nakigubat ninyo. Yeah. Kaya tas kontra. Puro bagin ninyo mga hero. Murag natas Dota. Katong isa naka-tank build. Nya, support Garnis J Black. Pero di ni Dota mo ni gubat. Laos ang bala pag ma-headshot. Call of Duty mo ni ang red spot. Musulong ko kung asang airdrop. Kung diri Ubek, ang hunting grounds, akong dala tulura ka bala. Usa sa ulo, usa sa dugan, usa diris abaga. Gibisaya, way duha-duha. 8 ka linya ray mutudas o 8-8, linya-linya. Ha, dirabda ni og oras, rarara! Pero sa kapakanan ng mga hurado, medyo mahaba yung intro na yon ni Krega. Hindi ko maintindihan, Bisaya kasi hindi ko siya maintindihan masyado. Pero para sa akin hindi ganoon masyadong malakas yung punchline ng ano niya. Dahil kung malakas yun, mga Bisaya yang nandyan at nagbisaya siya, mag-ano yan ng malakas na reaction ng tao. Kasi hindi masyadong ganun kaano. Pakiramdam ko lang siguro sa mga Bisaya hindi ganun kalakas. magtatagalig muna tayo. Isipin nyo, kampiyon tong kalaban ko, kaya di hinsto magpapatalo. J Black ba naman? Kahit akong Bisaya, susuporta. Pero kapag Bisaya na kalaban, aksyon na ni og kalabaka o kala, baka. Kala niya kasi, baka daw, kaya ko siyang talunin. Ha! Boss! Bossing! Fan niyo po ko kung iisipin. Kung si K-Ram, inaya na lang ako mag-basketball kasi doon siya magaling natural. Ikaw, paki-comment na lang yung link. Turuan mo na lang ako kung paano magsugal kasi doon mas malaki porsyento. Kasi doon mas malaki porsyento mong manalo. Kasi si J Black ata ay nagpo-promote ng sugal. Kaya paki-comment mo na lang yung link, turuan mo ako magsugal. Hente lang ako dito pero mas malaki porsyento kapag natalo. Lahat sila nag-aantay kung paano mo ako mapapataob sa pagbuelta. Kasi pag hindi mo yun nagawa, pinatunayan mo lang na ikaw yung kampyon na walang kwenta. Kasi humina simula nung nasa selda na si Tropa. Kanyang galawan kinapos. Kasi wala nang sumusuporta. Di ba nung nagkampyon ka, andun siya? Mga tour niya, andun ka? Ako mismo yung testigo na tong Black sunod-sunuran kasi nasa range kanyang anino. Oh! Na tong Black sunod-sunuran kasi nasa range kanyang anino. Black, anino. Nasa range kanyang anino. Galing. Kasi wala nang sumusuporta. Di ba nung nagkampyon ka, andun siya? Mga tour niya, andun ka? Ako mismo yung testigo na tong Black sunod-sunuran kasi nasa range kanyang anino. Oh! Sabi mo pa mismo. Si Range na tropang dikit kasi ni J Black yun. Alam ko 999 squad ba sila? Ano bang ano yun? Basta yun yung grupo nila, alam ko eh. Mas excited ka pa kung sinong mananalo kay Leapcram at M-Site. Si Gorion Talas, di ba inaya mo pa ng fist fight? Anyari,
Tinalo ka ni Emsay pagtapos mong magkampiyon, par. Epic. Konting talk shit lang na pa, ubo ka na, ang sakit nun. Pandemic champion! Champion! Pero hindi man lamang nakaporma, nawala ng kadating-dating, yung laban mo kay Mo, tinanggalan ng corona para sa kaching-kaching. Yung laban mo na yon Hindi ko magets ano yun? Kanta ba yun? Kaching, kaching. nawala ng kadating-dating, yung laban mo kay Mo, tinanggalan ng corona para sa kaching-kaching. Yung laban mo na yon binayaran ka para sa mismong pangyayari. Ang pinagtataka ko, bakit ang dami mong sinasabi? Kesyo, nag-walk out ka kunwari. Galawan pang artista. Kunyari, hindi niya alam na mababaliktad yung resulta. Lumaban din ako para sa mga dayo, mga bay. Parang Stampede CDO, / panalay. Pero patas ang usapan, pustahan doon bayag. Ikaw hindi sineryoso kasi matagal ka na palang bayad. Bakit? Parte ba yun ng usapan ng magpatalo at manalo? Aba, matindi ka. Kaya pala yung Pau nawala ng gana kasi alam niyang guilty ka. Pagkasarado. Kaya pala yung Pau nawala ng gana kasi alam niyang guilty ka. Si Don Pau. Si kaya Don Pau. Tas yung Pau na mga attorney, yung alam ko, yung mga pag wala kang kakayahang kumuha ng attorney, ay alam ko yun. Sa pagkakaalam ko ay na Pau ang kailangan mong puntahan. Tapos si J Black daw ay kasama doon sa sinasabing scripted na naganap daw sa PSP. Puta, pakiramdam ko yung ginawa ni J Black kay Mot doon sa PSP, ginagawa ni Krega ngayon kay J Black. Parang inaano ni J Black na ito yung ginawa mo sa PSP. Na parang sinasabi dito ni Krega na sinisiraan mo yung PSP habang nandun ka sa stage na yon at tumanggap ka ng pera. Ngayon parang ganito naman yung ginagawa ni Krega kay J Black. Sinisiraan ni Krega si J Black sa PSP habang nasa stage naman ng flip top. Parang sinasalamin ni Gorion Talas dito si J Black, pukin ng ina. Ng kurtina, tapos agad yung palabas. Kaya anong JB? Baka MJ kasi yung lakad mo paatras. Kaso hindi natansya yung dadaanan sa pabaliktad niya na hakbang. Saktong gubat, punot, dulo. Tanaw mo na pangpang. Si Mr. Lefty yung nahubog, akala mo pain sa bilog. At saktong dito ka nahulog sa hinanda kong patibong kasi lahat ng mga kakalaban mo, hindi na sa'yo interesado. Kung kaya ka naman palang bayaran para lamang magpatalo. Ito na nga. Binibira rin ni Krega si J Black dito. Nakasama dun sa scripted daw na pagkapanalo ni Mot. Tangina, ito ang masakit, pare. Kapag ginawa sa'yo yung ginagawa mo, tas ginawa sa'yo. Pero kailangan masagot ni J Black yan. Pinahiya mo kami mga Bisaya sa pagpaunlak ng palakpak. Sabihin na nating medyo markado yung pangalan pero hindi para tumatak. Siya si J Black. Pagkarinig pala ng pangalan, may namumuong isang kulay. At hindi mo yun kayang ipaliwanag dahil hindi mo naman nagawa yung isa buhay. Rekta yun lahat sa'yo. Hindi ko na ginawa pang komplikado. At oo, mapapahiya mo ako sa mga tao, pero hindi ang aking pagkatao. Round 1. Bukod sa nag-stumble si J Black, konti lang, mas nagustuhan ko yung ginawa ni Krega rito personal. Mas masakit. Mas mabigat kasi pinaratangan niya si J Black na kasama ka sa mga scripted na sinasabi mo na nabayaran ka para magpatalo. Mas mabigat yung anggulo. Pareho sila ng enerhiya, pareho silang malakas, pero yung sa napiling anggulo, para sa akin, Krega tong round 1. Pakinggan natin round 2. Kailangan masagot ni J Black yun.
Kita nyo? Lupit ni Krega, di ba? Ramdam nyo yung bigat. Ayaw niya ng komedya. Corny din ang mag-rebat. Dapat random Tagalog words lang na di gaanong nagagamit after the teka Krega. Ikaw ba ang Junela ng battle rap? Akala ko ba ang sini... Nabanggit din pala to ni J Black, no? Junela ng battle rap. Nabanggit ko rin kasi yun, pero hindi pa nilalabas sa battle namin ni Zendlook. Pero yun nga, nabanggit pala. Inispoil mo na sa! Hindi yun, nabanggit din pala, may nagamit na pala ni J Black yun. Pero hindi naman kami parehas ng ano, nabanggit lang namin si Junela. Tagalog words lang na di gaanong nagagamit after the teka Krega. Ikaw ba ang Junela ng battle rap? Akala ko ba ang sining sa museo di naluluma? Pero bakit mga antiques mo sa panahong moderno di nakukuha? Kasi classic nga si Krega, pero putya wala ring kwenta. Para kang telepono sa panahong to, hindi ka na mabenta. Sapagkat ang di pangkaraniwan, madali na lang hangaan. Kaya anong teknikalan? Baka teknik nga yan. Madali lang magawa yan. Wala lang gusto na magnakaw. Yung salita mo lang malalim. Yung mensahe mo mababaw. Kung mananatili ka lang repa, wala ka ditong maiiwan. Kung saan ka nanindigan, doon ka din mismo mamamaalam. Di lang to revolusyon. Evolusyon ng pamantayan. At ang marunong makipagsabayan ang tatatak sa kasaysayan. Pero pag matanda na yung aso, wala ka na ding matuturo. Di ka na madadala pa ng turo, dapat sa'yo palit ulo. Palit utak, palit itsura, palit bibig, palit memorya. Palit mata, palit tenga, palit na lang dito ka istorya. Galit na galit pa sa nagkokomedya. Pero ang nakakatawa, kayo mismo. Nagmumukha lang naman kayong malalim pag nagbabanggit kayo ng lirisismo. Tinatawag yung bastos, yung sa lahat ng aspeto naghahasa. Habang kayo tong paulit-ulit na nagpipilit kaya yung kultura nagagahasa. Kaya wala kang karapatang magreklamo. Kasi may linya kang Apolinaryo. Apolinaryo? Yung Apolinaryo, ginawa niyang Apolinaryo. Di ba dong? Mga Tagalog! Ano ba meaning nun? Kasi di rin siya nagbibisaya nun. Tangina, sabi ni Pukoda, Kregs, yung English ni Isaac at 6 di natin makuha. Sabi niya, madali lang yan, Puks. Purong Tagalog na lang muna. Tangina, kaya atat ka sa validation kasi kulelat ka sa lugar nyo sob. Kaya madalas na lang kumuha ng credits yung walang utang na loob. Pag si Zendlook nagpakita ng gigil, tangina, anak ko yan. Nung si Sixth Street nag-champion, woo, Davao, malapit lang sa Cagayan. Ginagawa mo na hagdan, pinagdaanan ng iba. Ginagawa mo na hagdan, pinagdaanan ng iba. At generalize mo yung Mindanao para masabing isa ka. Taga Mindanao ka. Pues eto, gawin mo. Mga magagandang bagay naman tungkol sa'yo ang banggitin mo. Wala kang ambag sa kultura. Wala kang ambag sa lugar nyo kung susumahin. Kung wala pang taga Mindanao na may pangalan, wala kang maipagmamalaki sa amin. Iba yung nagsasaing, ikaw naman yung kumakain ng hinain. Iba yung nagluluto, ikaw naman yung nagalulo. Alam ba lahat, pahinga natin? Doon lang sinara ni J Black. Di ko alam kung naputol siya o ano ha. Sige, mamaya natin husgahan tong round 2 ni J Black. Pahinga mo natin round 2 ni Krega. Yo! Naalala mo to? Sabi mo kay Pistolero, pag binaril ka ni Enigma, yun yung pistol sa pistol. PSP. Tama ba, Doy? Pistol sa pistol, PSP. Tama? Badoy! Eto na ba yung underrated yung pambato? Si Mr. Unpredictable. Bilib na bilib sa sarili Yan yung unbelievable. Grabe. Kung makahype na mga bara, kinutsara talaga. Pilit pinapalunok sa masa, kayo naman nakanganga.
Pero iba pa rin yung mga barang mainit sa pakiramdam. Tipong mapapa, woo! Sabay tapik, ramdam mo yung anghang, partida, sa sariling hometown mo pa, pinakitaan ng killing spree, parang kinulata sa bahay niya. Tapos tatay niya pa mismo referee. Oh, nagsimula nang uminit buong venue. Pwedeng maglabas na ng abaniko. Aba, Nico, manghihiram to ng mukhang gago na parang si Angkorito. Kasi, pinalaki nyo kasi yung ulo. Tumigas, parang bato na nakalutang. Naghahanap tuloy ng kaumpugan para resulta niya ay Big Bang. Galing sa wala yung eksistensya, pero pilit pinaliwalaan ng karamihan. Wala ka na ngang sinabi, gusto mo pang ipagsigawan na champion siya sa lahat ng liga. Ganon ba yun, Suka Blies? Paano hindi magcha-champion eh? Sali to na sali ng tournament. Hindi lahat ng tao may oras para sa ganito. At hindi lahat ng malalakas may pinanghahawakan na titulo. Bakit? Pagubat sa gubat ba? Pag Bisaya, nakakombo na? Parang naka-full auto? Yung probinsyano, kasama, tondogang? Pues, tuong lugar, mangangamoy pulbura. Ipampupugot ba ng ulo? Eto, may bolo pa. Loko ka. Kala mo ba? Kasukat mo ko ng pangil sa pagkain? Minsan kasi nilulunok ko na lang. Yung karne kapag hinain. Utak mo, tuslubuga. Dinadayo para lang tikman. Kahit wala naman talagang sustansya, pero pwede na rin pang lamang dyan, oh. Pwede na rin pang lamang dyan. Kaya kung ikaw yung dark horse dito, ako yung mga ngaso. Kapag tumama sa pulsa ulo, yung lakas ipang kabayo. Parang pulang kabayo ba na sa gubat ng lalasing? Eka nga iba yung nagpapakahayop kaysa hayop sa galing. Kaya bakit kita sasabayan sa pagtakbo kung kaya kitang asintahin? Bakit ako pupwesto sa likod mo kung kaya kitang harap-harapang patumbahin? May lakas naman to at boses, pero yung talim walang diin. Ikaw lang yung hayop na ligaw sa gubat, walang damit na babalik ta rin. Kaya wag kang lumingon sa pinanggalingan. Pagkat wala ka pang narating, tiklop tuhod namang sakit, parang lumuhod ka sa asin. Wala munang payong kaibigan, wag mo sanang mamasamain na tong lubid ay pagitan at yung kapit patalim. Saksak palihim, sabay hatak ko na din. Iiwanang walang buhay, sabay laglag sa bangin. At bago ilaglag sa bangin, sabihin mo kay Ate Charo, kung champion to, shit. Bago ilaglag sa bangin. Oh, masyado bang madrama? Yung sulat na wala ba? Ate Charo, kung champion to, pasensya kasi wala akong maalala. Solid yung mga solid yung mga rhyming ni Krega dito para sa akin. Pero medyo na-predict ko lang yung fake choke niya dahil dun sa Charo Santos. Yun nga, syempre, maalaala mo kaya, tapos nakalimot siya. Parang medyo na ko lang yun. Pero, yung bago dumating doon, solid yung mga rhyming na binitawan niya para sa akin. Pero doon sa fake choke na yun, ko lang na predict ko lang na yun nga, babagsak yun sa, pakiramdam ko talaga fake choke yun dahil binanggit niya si Charo Santos. Pero solid yung bago dumating doon, solid yung mga yung mga rhyming na ginamit niya. Meron daw siyang puso. Meron daw siyang puso ng kampyon, pero utak talangka ka. Pag mamakaawa mo at drama, nakakawalang gana. Hindi lahat ng kampyon ay bida sa isang koronasyon. At hindi lahat ng may korona sa liga, masasabi mo ng kampyon. Akala nyo na wala. Literal na naka-silencer, pang-ultimatum, at lyrical assassin, sir. Sinisigurado ko lang na walang buhay bago itapon. Round 2, para sa akin, Krega pa rin tong round 2. Hindi naman siya ganun kalakas yung round 2 ni Krega, pero
Pakiramdam ko mas lamang lang yung ginawa ni Krega dito at mas may momentum siya rito. Hindi pa to yung J-Block talaga na ano eh. Hindi pa to yung J-Block na inihintay ko eh. Tingnan natin siya round 3. Round 1, round 2, Krega para sa akin. Pahinga natin round 3. Nasa gitna tayo ng poster, no? Nag-PSP kasi tayo eh. Kaya eto ang gulo. Pero alam ni sir, paano ko manakit sa napili kong anggulo? Tinapat ako sa'yo kasi parusa ko to. Tinapat ka niya sa akin kasi parusa mo to. Gets? Yung tinuturing niyang anak, galing sa Tinapat ako sa'yo kasi parusa ko to. Tinapat ka niya sa akin kasi parusa mo to. Gets? Okay. Parang ang pinupunto ni J-Block dito, tinapat ka sa akin, parusa to sa akin. Para sa akin, parusang makalaban ka. Parang, para sa akin lang, ito lang pagkakaintindi ko. Parusang makalaban ka dahil hindi dapat ikaw kalaban ko, dapat siguro mas veterano pa sa'yo. Pero ikaw yung tinapat sa akin na parang mababang uri ka. Kaya parusa sa akin to. Parang minaliit ako ni Enigma. Tapos ako yung tinapat sa'yo at parusa mo to. Parang kapag nakalaban mo ko, isang malaking parusa. Malaking paghihirap. Parang ganun yung gusto niyang sabihin doon. Para sa akin lang, yun lang yung nakuha ko doon sa ano niya na yun, sa sinabi niya na yun. Parusa ko to. Ikaw tinapat ka sa akin kasi parusa mo to. Okay? Ako manakit sa napili kong anggulo. Tinapat ako sa'yo kasi parusa ko to. Tinapat ka niya sa akin kasi parusa mo to. Gets? Yung tinuturing niyang anak, galing sa Tamod ni Sayad. At taga Cagayan yung atabs, kaya inangkin niya kagad. Anak ng iba, ikaw nagdala? O ano, nagets ba? Kinanlong mo lang anak ng iba, tang ina mo, surogates ka! Surrogates ka. Surrogate ba yun? Surrogate baby ba tawag doon? Di ko alam kung ano. Yung parang yung cell nung mag-asawa, iaano lang sa babae, ipapadala lang sa babae, ipagbubuntis lang ng ibang babae. Alam ko yun eh. Surrogate ba yun tawag doon? Tas yung surrogates kasi binanggit ni ano yan eh. Ni Krega. O surogates ka! Di ba nagsuntukan kayo ni Zendlook? Real talk! Ginawa mo, suntukan. Ginawa mo daw na punching bag. Kasi tumaas ang iyong Celsius nung tinanggihan niya yung inoffer mo na drugs. Kasi trip niya, kabuti o puff. Ikaw, magtunaw ng Roxy kay Gago Cup. Sa kagustuhan mong sundan niya yapak mo, tinuruan mong mag-follow up. Tinanggalan mo ng right yung bata porkit kulelat ka. Kaya Zendlook left the group chat. Iwan yung airpot niya. Ginawa niya lang writing, kaya writing niya sell out na. At ikaw na dating left field, ngayon left out na. Sa pagsali mo sa ibang liga, wala yung pinagkaiba. Parehas tayong sumali ng PSP, di ba? Kaibahan natin, uprising ka. Ang inang galing nun ah. Ang pinagkaiba natin pare, uprising ka. Dapat mas manindigan ka sa flip top. Hindi ka sumalang ng PSP. Galing nun. Kayang pinagkaiba. Parehas tayong sumali ng PSP, di ba? Kaibahan natin, uprising ka. Uprising ka. Meron kayong mga prinsipyo na mga kamao nyo lang may dala. Ikaw pa naman palaging may kamao sa berso, pero bukas palad ka din ng usapan, pera na. Etong J-Block yung inaabangan ko, gantong J-Block yung bukod sa technical yung tira, may personal. May alam mo yon yung personal tsaka technical na pagsasama niya.
bukas palad ka rin pala. Di ko alam kung nakakatawa, pero si Pibos di ka kilala. At pilit lang pagkakasali mo doon dahil lang si Sixth Street ni Reto ka, real talk na naman. Di man lang na insulto to, nalaman tuloy namin na 30,000 pesos lang halaga ng prinsipyo mo. Malaking pera din yun, ha? Halos kalahati din ng 300,000 ko yun. Ay, di ba kalahati? 2017, 2024, bobo talaga ako sa kalkulasyon. Ikaw, matalino ka, alam mo na ang resulta kung ganun. Dahil di ako bumabattle dito para sa pera. J-Black ng flip-top kaharap mo ngayon. Mali ka ng napiling karakter. J-Black ng PSP na lang sana, brother. Sa GC nyo, alam mo kung gaano kadismayado si Sir. Iniisip mo sana resulta after. Sinugal mo lahat ng pinaglalaban nyo. Sinugal mo lahat ng pinaglalaban nyo. Sa'yo yung pera mas nagmatter. Napaka-hipokrito mo naman kung titirahin mo ako sa aking pag-i-scatter. Putang galing, naging rebat pa, no? Napaka-hipokrito mo naman kung titirahin mo ako sa aking pag-i-scatter. Sayang sana, eto yung ni round 1 niya, no? Kasi una siyang bumanat, eh. Una siyang bumanat. Kung eto yung ni round 1 niya, puta mawawala ng bisa yung angulo ni Krega tungkol sa isend mo sa akin yung link, turuan mo ako magsugal. Putang ganda na itong round 3 ni J-Black. Ito yung J-Black na hinihintay ko talaga. Si Enigma, si Jesus ng battle rap kung masusuma. Kakalaklak, naging alak yung dugo niya. Disipulo niya 12. Sa paa nyo siya naghugas. Kaso na 11han mo siya, kanyang disipulo may Judas. Di ba 30 nga yung TF mo? Para lang mapalipat, pinagkanulo mo siya sa 30 pirasong pilak. Grasya nga naman. Kaya't magpasalamat na lang tayo at heto. At kanyang naging hapunan ay si Enigma pagkat dinner respeto. Dinner respeto. Apo ni Leonardo Bars. At nagpapatawa na din para bumenta sa mga tao. Kinain din sinuka niya. Gutom na gutom yung aso. Para kang ulul na gago sa ginagawa mo. Rebel dogs ka nga. Nangangagat kamay ng amo. PSP man o flip-top, hindi ka na pagkakatiwalaan. Ikaw naman ngayon na 11han, mag-isa ka sa kabilaan. Handa mong traidorin buong mundo para sa perang kapalit. Kaya ang parusa nitong si Judas sa lupa hahalik. Para sa akin, ito pinakamalakas na round ni J-Black. Ito yung J-Black na to yung hinihintay ko kanina pa. Pakinggan natin round 3 ni Krega. Yo! Nung sinabi mong ninakaw ko yung bala sa door kay Martin, ako naman napatunganga. Tumagos yung bala sa door, ibig sabihin sa'yo pala yung tumama. Panay iwas ka sa bala, pero yung punto, petiks. Set up ko, balasador, naging balasador nung in-slow mo, Matrix. Matrix. Brother. Brother. Di ba, sabi mo, frat mo legit, kasi namaga yung puwet mo? Sa puwet ka, pinadol? Di ba dapat foul yun? Napaisip tuloy ako kung paano ka pinalo. Siguro, pa ganun. Kaya na ako sa battle. Putang ina, nagjo-joke si Krega rito, ah. Siguro, pa ganun. Ay, piyok ng piyok. Eto naman, pirok ng pirok. Naka-blinker mode ang puta. Pikit ng pikit kasi. Blinker mode daw ang puta. Naka-blinker mode ang puta, malala na talaga. Pelikulang Don't Move, nakikipag-usap mata sa mata. At matanong kita, madalas ka bang magkape o madalas kang mambae?
Motherfucking don't lie! Nung PSP, may tinurotot kang babae. Sabi mo pa nga, bullseye! Wala. Makinig, ma'am. Bullseye. Okay, nandiyan pala asawa ni J Black. Itong naka white bar, itong naka black. Wala. Makinig, ma'am. Ay, naka black. Pangalan ng babae, Maris. Shoutout sa'yo, Maris. Ikaw ang bata-bata mo pa. Eto naman, nag-Alarico Blanco, biniswalize, pikas mata. Kaya ganyan yung mata mo, tawag dyan, mannerism. Puro kasi suso na sa wool mo, naka-algorithm. Sabi mo sa PSP, nasuso ka kapag titingin ka sa baba. Suso, kaka, ang bastos ah. Ay ba tayo? Bakit mo pala pinagsisigawan na sinaswab test ka from Cebu to Manila? Ikaw ba hindi tungaw? Eh paano naman kami? Nagaling pa ng Mindanao. Ang punto ko, wag kang sumbat ng sumbat sa iyong mga naambag. Si Sinyo nga hindi bumatel pero sa TF nagdagdag. Tapos feeling mo most wanted ka? Ikaw yung nasa hit list? Eh pare-parehas lang tayo ah. Parehas lang tayong pumila sa East-West. Pero hindi. Kung ako tatanungin kung pera ba o kultura, depende. Depende sa problema. Ganun ni Craig rito, puta, bigla siya nag-jokes ng ganyan, no? Round 3 yung inano niya. Pinili niyang lagyan ng jokes. Depende sa problema, pero hindi na para ipagsigawan. Lahat kailangan pagdaanan. Di madama na pagsaruro kundi umapak sa hagdanan. Hindi usapin dito kung sino mas lamang. Baguhan o datihan, parehas may paglalagyan. Pantay ang mga paa pag umapak sa entablado. Handang mangwasak ng panga pag malapitan, delikado. Kasi itong J Black nakaamoy. Umaasa na buitre. Nakaramdam siya ng apoy nung magpasiklab si Mr. Lefty. Yung kaliwete, natuto ng kaliwaan, leksyon pinalagan. Ambidextrous, kaliwat kanan, pinagsabay yung laban sa isang buwan. Ganon magpasa ng sulo, nagbibigay siklab. Ako yung tunay na guro, may titik at liyab. Sunog kilay sa pagsulat, kaya ako naparito. At kayang tumupok buong gubat na parang isang palito. Hindi pa sana to hinain, alanganin, hilaw luto. At nung pinasok sa kawali, lumilitaw, puro buto. Kaya paano mo ako mapapasok kung ningas kugon ang pakulo? Pangalan ko nagpapausok pag biniyak ang yung bungo. Hindi naman sa nagmamalalim, pero ako yung mas lutang. Kung lirikal na pabigatan, ako'y kampante sa timbang. Kaya ano na, Mr. Pandemic Champion. Ha? Pandemic Champion. Papel mo ay punit. Sa pagtanggap mo nitong hamon, balik benta ticket ka ulit. Sabi ni Ipok. Round 3. Pasok naman yung mga jokes ni Craiga. Nagustuhan ko yung mga jokes niya dito. Yung pag ganun daw siya pinadilan. Pero kasi, mas mabigat yung round 3 ni J Black para sa akin. Yung J Black na hinihintay ko. Tapos itong Craiga na to, hindi ko inasahan. Yung ganun yung bigla siyang bababa sa jokes. Round 1 and round 2 Craiga, round 3 J Black para sa akin. Pakinggan natin kung anong ng horado. Gubat 14, Craiga vs. J Black. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 5-0, magigay para kay Craiga. J Black. Salamat, gubat. Salamat. Craiga, abangan, represent Collab, Dark Horse. Yo, Frus, binoto ko si Craiga. Round 1 binigay ko kay J Black. 2 dikit, pero binigay ko kay Craiga. Tapos 3, Craiga. Bangis. Magkaiba. Siguro iba lang din talaga sa live. Yo, Atoms nga pala, binoto ko all 3. Ay hindi, round 1, round 2, binoto ko si Sir Craiga. Tapos round 3 para sa akin, tabletin. So, yun, Sir Craiga. Yun, round 1 and round 2 rin para kay Atoms. Yun, hanggang dito na mga pare koy. Hanggang sa muli. Peace out.